Wala tayong clinics dito, Joseph. So, ewan ko kung mayroon pa dyan, ma'am. Ano nangyari sa kotse ni Ina? Okay naman, ma'am, yung yung wala namang problema. Wala? Yung Dinagdagan ko lang tubig yung sa wiper, yung gulang, tsaka yung gulong tiningnan ko. Ang sabi ko, bantayanan lang naman yung sa likod kasi so, may medyo manipis pero matagal pa yan. Kaya pa kasi sa likod naman ang importante kasi sa harap eh. ano ba yung bumili siya ng dalawa? Ano yun? Sa harap, yung sa harap. Yun ang importante talaga sa harap. Tapos tiningnan ko yung harap, okay pa naman yung kain ng gulong. Wala naman. Yun eh. Hindi. Ibig sabihin ko, napagawa na niya yung problema sa ilalim. Kasi kung kahit bago yan, pag hindi maganda yung pagkalagay sa ilalim yung converse balancing, sisirain yung gulong kahit gaano pa yung kabago. So Okay naman. saan ba pinapaano yan? Pinapatingnan? Yeah, dyan sa pa rin, sa Bridgestone. Kasi mayroon silang pang-angat dyan eh. Kasi mayroon din silang machine na pagsalang, makikita mo yung error ng ilalim ng sasakyan. Magre-red yan. Hindi po yan Ano ba ito, Joseph? Pag Ayan, allergy. pag kumpleto kasi sa yan, green lahat yan eh. Problema, hindi alam kung ano yan. Kailangan Okay naman, wala no. Baka Inano ko ilang buwan kanina. pa yan. Tagal-tagal pa yan, ma'am, yung sa likod niya. Kasi hila naman yung likod, hindi naman Yung oil niya. okay pa. Paano pa? Di ba kakachinsuin lang yan, ma'am, nung June. Oo. June, ano sabi niya? Yung balik niya. Kasi mag yan sa kanya. Kasi ba sa yan dinala, Toyota? Toyota, oo. Pero hindi niya binili. Parang magkasunod binili yan nito, sa no? Binili ko yan sa Toyota. Pero hindi niya Hindi, yung maintenance, saan ba yung pinagawa? maintenance dyan sa Toyota. Yun, mag-update yung Toyota din eh. Pero kung araw-araw niya yan ginagamit, hindi masunod yun kasi Oo. kilometers ang tingnan dapat dun eh. Oo. Hindi niya ginagamit araw-araw yan. Tinanong ko sa kanya, ginagamit niya hanggang Valley. Tapos wala. P2P siya. Madalas P2P siya. Ngayon, kunyari, P2P hanggang Iniiwan pa lang niya. tapos iwan niya kung malayo yung kanyang mag-gram siya. Hindi niya dinadala yung kotse. Tsaka kasi number 1, mahal daw ang parking. Oo. Number 2, yung gasoline. So nag-grab na lang. Kaya hindi naman masyadong gamit yung kotse niya. Wala pa yan. Kailan pa namatay si father? Ano yun, ma'am eh? Nung January. Basta mga January 14, basta mga ganun, 15 or 14. So, ano ang half niya? Tingnan mo nga yung news kasi ngayon yung yung ICC. Ay, oo nga pala. Pero, ewan ko kung umaga o hapon. Alin, ma'am? Yung nag-review mo ng news. Tingnan natin. Nagsumite ng signature campaign ang grupo para hikayatin ng mga maestradong resultahin. Sa buong bansa. Personal itong
Nasasaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Inaasahang magiging saklaw ng kasunduan ang pagtutulungan ng DepEd at ng mga LGU para sa paglalaan ng lupa at permit at pangangasiwa ng mga lokal na pamahalaan sa konstruksyon ng mga paaralan at silid-aralan. Layunin nitong tugunan ang malaking kakulangan sa mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan upang mapawasta ng siksikan at shifting. Para naman sa isang political expert, posibleng magsanib puwersa si Pangulong Marcos Jr. at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo sa 2028 elections. Pero posibleng mahirapan ang dalawa na magkasundo dahil sa magkasalungat na pananaw at polisiya at prinsipyo. Pagwanag ni Political Science Professor Arjan Aguirre sa 2 beses na tapata ni Marcos at Robredo noong mga nakarang halalan, hindi mapagkakailang magkaiba ang kanilang political stand na pinangangambahang maging mitya ng panibagong bakayan sa pamahalaan sakaling mag-tandem sa susunod na administrasyon. Pero para kay Aguirre, kailangan unahing aksyonan na pamunuan Marcos ang tinatarget na legacy sa nalalabing taon sa pwesto. Ang usaping eleksyon, hindi siya parang, alam mo ito, maghahanap ka lang ng mga pangalan ng sikat. No? Kadalasan, natitimpla rin ito sa ano ba yung nagawa mo. Sa tingin ko kasi yun yung parang Achilles heel ng ating kasalukuyang gobyerno sa darating na susunod na presidential election. Yung nakikita kong pwede mag-emerge na leading candidate ay yung meron may offer na something new. Wala naman. Inaasahang isusulong ng ilang grupo ang good governance sa West Philippine Sea sa ika-4 na civilian mission sa karagatan na ikinasa ngayong taon. Sinabi sa DZMM ni Adelito Coalition Co-Convener Rafaela David na makakamit ang maayos na pamamahala sa karagatan, partikular sa Kalayaan Island Group sa pamamagitan ng pagtitiyak ng sapat na budget para sa iba't ibang proyekto. Git ni David, dapat gawing normal ang pagbisita ng mga sibilyan sa KIG sa sunod ng pagpunta ni Senator Rita Ontiveros sa lugar kung saan nakatagap Maaga tayo. Welcome to China sa cellphone. Saan mo na lang tayo ay sa nagpapakita ng pagkadesperado ng China sa pag-angkin sa sa supermarket? teritoryo. Itong mga welcome message na ito ay fictitious Ano pa and naman? actually 12-17. Oo, ito, 4 lang. Kasusunod ng kanilang 9-dash line, pinakamagandang So, wala ka, kapital, di lang lalo pala na sa ating bibilin ko, gobyerno, hindi. ay i-assert yung ating So, dadaan tayo ng south kung sakaling maagaagaw pa tayo. Kasi, The best response is good governance Pwede in the naman West eh. Philippine Sea. Umaasa naman si Kalayaan Mayor Baltazar matagal sa Alintogan kotse. na mapoprograman at maitayo na ang gobyerno ang mga infrastructure projects sa bayan. Kami po ay nananawagan ang mga senador, congressmen, yung mga iba't ibang national agencies. Ang pagkakataon nito ay isang pagkakataon na lalo namin para